What's up mga katropa? So, day 2 of the Philippine circuit is done. So, may tinanghal na 3 best in shows. Ngayon, gagawa tayo ng series of videos na mag-usapan natin ang mga nag-best in show na breeds, kumbaga. So, highlight natin sila and pag-usapan natin ang mga traits nila, ano itsura nila, saan sila nanggaling. So, for the first show, ang nanalo ay isang Irish Setter. So ano ba ang Irish Setter na aso? Ang Irish Setter ay nasa Group 7 or Pointing Dogs. Ibang breed na kasama niya dito ay German Pointer Dogs, Weimaraner, Vizsla at iba-iba pa. So ano ba ang nasa Group 7? Ito yung tinatawag na mga hunting breeds, kung saan sila ang makakapagturo kung saan ang i-hunt ng mga owners nila. Itong breed na ito ay hindi common sa atin kasi ang pangangaso sa atin ay hindi ganun kasikat compared sa ibang lugar na ginagawa ito as sport. Ano ba ang Irish Setter? Ang Irish Setter ay isang aso na kilala sa kanyang grace or smoothness na galaw at ang kanyang pula na coat. So ito ang talagang mamamangha pag nakita mo siya. Isa ditong magandang family dog, malambing sa kanyang owners at mahilig ito sa paglalaro tulad ng fetch. Ang taas nito ay lampas 2 feet sa kanyang braso, so medyo mataas tong aso na ito, pero kahit malaki, elegante pa rin ito tingnan, lalo na pag naglalakad ito. Ang ganda, lalo na pag ang coat niya ay sumasabay sa kanya and yung coat niya ay mamangha ka dahil sa kulay. Usually makikita mo ito na mahogany or chestnut ang kulay. Mahaba ang paa ito at maganda itong i-train dahil pasensyoso ang aso na ito and magaling siya sa positive training. Regarding sa kalusugan ng asong ito, ang dapat nabantayan sa aso na ito ay ang hip dysplasia at eye disorders. So for example, gusto mong kumuha ng aso na ito, which is sa ating bansa, kukunti lang talaga ang may Irish Setter. For example, mag-i-import tayo. Make sure na suri ito sa hip dysplasia. Dahil ang hip dysplasia ay isang sakit na namamana. At isa din bantayan sa aso nito ay ang pagbo-bloat or kabag sa term natin. So as owners, dapat alam natin ang signs kung nagkakabag ba sila, kasi life-threatening itong kabag sa mga aso. Paano ang grooming nito? So ang grooming nito ay medyo madugo kasi mahaba ang buhok nila, so kailangan ito maging makintab at walang buhol. So ano ang kailangan gawin? So minimum of 2 times a week na ibabrush yung buhok nila gamit ang pin brush or soft bristle na brush. Ito ay para maiwasan ang pagbubuhol ng buhok nila. So regarding naman sa pagliligo, di naman kailangan daily. At least once or twice a month lang gamit ang gentle shampoo para ma-maintain ang healthy skin and coat ng aso na ito. E paano naman ang exercise nila? Kailangan nila ng big amount of exercise. Tandaan natin, hunting dog ito. So kailangan nila ng activity. It's either a long walk ha, and playtime with their owners, which is gustong-gusto nila. Pero pati mental well-being nila kailangan din exercise. So katulad ng pagsali sa agility, obedience, or simple usual training nila, for example for a dog show. Kasi ang gusto lang naman talaga nila ay makakasama ang mga humans. Regarding naman sa training, gustong-gusto talaga ng mga Irish Setter ito. And nagre-respond sila sa positive training, reward training. And di gaano sila nagre-respond sa heavy-handed or harsh na corrections. May mga aso kasi na gusto nila yung mga harsh training eh. Pero pinaka-importante talaga nito, which is not sa Irish Setter kundi sa lahat ng aso, puppy pa lang dapat ma-expose na sila sa mga conditions na tulad ng training and socialization. Para pag adult nila ay madali na lang ito para sa kanila. Lastly is yung nutrition. Paano ba nutrition ito? The best is check niyo yung dog food nyo and at the same time, check niyo yung feeding guidelines. Ibanggaan nyo sa timbang niya at yung daily activity niya. Yung lang naman eh. Actually, not for Irish Setter, kundi sa lahat ng aso.
Kung gusto mo ang aso na ito, gawin mo ang vlog na ito as guide. And if personally gusto mo itong makita, nasa Araneta Coliseum pa sila hanggang January 21, Sunday, sa Philippine Circuit 2024. So ano pa hinihintay nyo? Punta na kayo and hanggang sa muli. Bye-bye!